Samantala, ano-ano nga ba ang mga kakayahan ng Pilipinas sa pag-akit ng mga negosyante at mamumuhunan at ano ang kakayahan ng mga ahensya ng pamahalaan para tumugon sa mga reklamo ng korupsyon? Alamin natin ang mga kasagutan sa ikalawang bahagi ng special report ni George Bandola. Isa ang Bureau of Internal Revenue sa mga ahensya ng pamahalaan na nagre-rehistro sa mga investors. Layo nitong makilala ng pamahalaan ng mga investors, masingil ang mga dapat bayaran nilang buwis at mabigyan din ng tax incentives kung isang big ticket investment ang mga ito. Pero bago makapagparehistro sa BIR, kailangan na dumaan muna ang mga ito sa proseso. Sa nasabing sistema, inaalam ng BIR ang tipo ng buwis na dapat bayaran ng isang negosyante mula sa withholding tax, value-added tax, expanded value-added tax at iba pang buwis kung kinakailangan tulad ng real estate tax, documentary tax at iba pa. Pero hindi lang pagbubuwis ang inaatupag ng kawanihan kundi ang pagpoproseso rin ng mga mahalaga pang dokumento kung pag-aari ng isang korporasyon o isang tao ang isang negosyo. Dahil din sa dami ng trabaho ng BIR, hindi may iwasan na tumagal ang papeles ng isang negosyante dito. Pero dahil hindi rin namamatyagan ang galaw ng lahat ng mga kawani na nag-aaral sa mga dokumentong isinusumite ng mga negosyante, sinasabing dito nagkakaroon ng pasikretong usapan o kaya'y aregluhan na pinagmumulan ng korupsyon. Bagamat patuloy na hinihimok ng kawanihan ang mga negosyanteng magreklamo sa kanila, aminado ang BIR na dumadaan din sa mahaba-habang proseso bago matuldukan ang inarereklamong kawani. Like for instance, kung ang may isang nagko-complain na hindi siya nabigyan ng tamang serbisyo o wala yung mga inaasahan nilang mga serbisyong matanggap nila sa araw yan, they can file their complaint in writing or pwede silang mag-lodge ng complaint personally sa opisina natin. Sabi ni Director Amora, oras na makatanggap na sila ng reklamo, agad namang inilalagay sa hindi sensitibong posisyon ng isang kawani hanggang lumabas sa investigasyon kung dapat ba itong tanggalin sa serbisyo, suspindihin o kaya absueltuhin. Kung sakaling mang mayroong katotohanan doon sa complaint, ito'y pwedeng iakyat doon sa National Office para matawag ang ating pwede nating file ng administrative charges yung taong involved dito sa district office o sa regional office sa problemang ito. Then, as soon as ito'y ma-file natin ng complaint after the investigation ng Regional Investigation Division, mayroon naman itong ginagawang hearing doon sa ating Personal Inquiry Division sa National Office. No? Kaya laking pasasalamat na rin ng BIR na makakatulong nila sa pagtugon sa mga reklamo ng korupsyon mula sa mga negosyante, ang Investment Ombudsman Team. That is a welcome development, no? Because that would complement also the effort na ginagawa I think sa lahat naman ng opisina ng gobyerno, mayroon din silang effort tungkol nito. But in the BIR, mayroon ongoing efforts tungkol dito sa pag-address sa mga problema na nakarating sa ating opisina with regards to complaints by taxpayers being not properly served o di kaya medyo naharas dito sa ating pag-transact sa ating mga opisina. No? So, that is a very much welcome development. At hindi lang siguro welcome development sa aming ahensya o sa ahensya ng gobyerno. Kung hindi, palagay ko to the public at large, no? Lalo na sa mga negosyante na ito'y lalong magbigay siguro ng mag-boost ng confidence in doing business sa ating bansa. Susunod sa ating special report, ano ba ang mga negosyong karaniwang nakakaranas ng korupsyon? Mas malala nga ba ang korupsyon sa mga lokal na pamahalaan o sa mga national agencies? Abangan yan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako po si George Bandola.